So siguro hirap na hirap putulan ng kuko yung aso ni ZZZEMMM kaya nagtatanong siya kung meron ba daw sleeping pills or any medicine na pampatulog. Papatulugin na lang niya siguro tapos pagtulog na tsaka niya puputulan ng mga kuko. Alam mo, ZZZEMMM, hindi naman kailangan umabot sa ganun. At saka yung mga pampatulog kasi ng mga available, yung mga sedatives, mga ano yan, mga karaniwan dyan, mga tinuturing ng mga dangerous drugs kaya hindi basta-basta nabibili yan over the counter. At yung mga drugs na yan ay delikado din sa mga aso. Hindi mo kailangan yan. Kung gusto mo na putulan ng kuko yung mga aso mo, sanayin mo lang. Alam mo ano, syempre kailangan mo rin 'yan ng bigyan ng time 'no. Kung yung aso mo talaga ano, sobrang sensitibo niya, pumipiglas 'no, pwede mong gawin na sanayin siya na hawak-hawakan mo palagi yung paa niya. Ngayon, kung hinihilan niya talaga yung paa niya, ayaw niya talagang pahawakan yung paa niya, gawin mo yung positibo para sa kanya. So, pag hawakan mo yung kamay niya, bigyan mo ng treat o ng pagkain. SDN, the best dog food in the multiverse, pwede mong gawin treats yun. SDN 42, bigyan mo ng pagkain. Okay, no? Natuwa siya, no? Pagka hinawakan mo yung kamay niya, binigyan mo ng pagkain, uy, sabi niya, ayos to ah. Tapos, hindi niya alam kung anong relationship nun sa simula. Ulit-ulitin mo yun. So, hawakan mo ulit yung paa niya. Habang inawakan mo ng isang kamay mo yung paa niya, bigyan mo siya ng pagkain. O de, ano, naisip niya, teka, kanina ganito rin nangyari ah. Tapos natutuwa ulit siya. Tapos ulitin mo ulit. Hawakan mo ulit yung paa niya, tapos bigyan mo ulit ng pagkain. Alam niyo, ulit-ulitin niyo yun. Ulit-ulitin niyo ng ulit-ulitin. Later on, yung paghawak niya sa paa niya, hindi na niya hilahin yun kasi alam niya, pagka hinihila niyo yung paa niya, ay may nakukuha siya ng treat na itatanim mo sa utak niya yan. Okay? So that's one way para mahawakan mo yung paa niya. Ngayon, pag natatakot ngayon siya sa nail cutter, ganun din ang gawin mo. Okay, so itap mo yung nail cutter doon sa paa niya, tapos bigyan mo ng pagkain. Okay, itap mo, tapos bigyan mo ng pagkain. Ganun ulit, ulitin mo. Maaring hindi mo magawa yan sa isang session. Ulitin mo yan every day. Gawin mo yan, mga 15 minutes, 30 minutes every day. Laro-laruin mo lang yung aso mo ng ganun. Tap mo yung nail cutter dun sa paa. Tapos later on, ganun ang gawin mo. Medyo ano na, attempt mo namang putulin. Tapos pag medyo nagulat siya, bigyan mo kagad ng treat. Para mawala talaga yung takot niya doon sa pagputol ng kuko. Very effective yan, guys. Ewan ko lang, no, kung hindi mawala yung pagdurusa ninyo kada pinuputulan ninyo ng kuko yung aso ninyo. Ito pa, very effective naman, no? If you have an area doon sa inyong bahay, like sa garahe ninyo or sa kalsada ninyo, kung wala namang mga stray dogs na nakawala. Ito kasi, no, ang problema kasi pagka nilalakad kasi yung mga aso natin sa labas, tapos may mga askal or asong kalye, stray dogs, nagkakalat kasi ng iba-ibang mga sakit, mga galis, nagkakalat yan ng mga maliliit na mga mikrobyo or yung mga maliliit na insekto na nagkukos ng galis ng Sarcoptes or Demodicosis or pwede rin magkalat kasi yung mga aso sa kalsada ng mga fungus, viruses like distemper, viruses like parvovirus kaya ako hindi ko gustong nilalakad na yung mga aso ko dito sa subdivision namin dito sa San Martin sa Angono Rizal. Paano apakaraming askal dito. And I say the word askal without any shame kasi asong kalye naman talaga sila. Ngayon, yung mga nagsabi, don't say askal, say aspin. Aspin yun, okay yun kung alaga mo yan nasa loob ng bahay. Pero pag nasa loob ng bahay yan, askal talaga yan, asong kalye naman talaga yan. Hindi naman masama yung word na askal dahil descriptive word yan. Derogatory word daw yun. Maaaring derogatory pero hindi naman nila kasalanan na nagiging derogatory yung word na askal dahil nasa kalsada naman talaga sila at kaya naman pumapangit yung branding ng word na askal ay dahil sa masasamang nangyayari dahil sa mga nagagawa ng mga askal. Dahil sa pagkakalat nila ng basura, pagkakalat nila ng mga tae at iba-ibang mga sakit lalo na yung rabies. Okay, kaya hindi na ako masyadong naglalakad ng mga aso ko sa labas. Dahil pag uwi nila, minsan may garapata, nagkaroon ng ehrlichiosis si Logan dati dahil sa garapata yon yung blood parasites. Anyway, pag nilalakad nyo sa mga areas na unfinished concrete yung aso ninyo or hinahayaan nyo sila maglakad sa mga ganong areas, hindi nyo man kailangan putulan na ng kukuyan. Pwede naman silang nauupod yung kuko nila on its own. Pagka naglalakad sila sa unfinished concrete or rough surfaces,
yung mismong aso ang uupod sa mga kuko nila. Usually, yung mga humahaba ang mga kuko ng mga aso, yung mga hindi pinapakawalan sa loob ng mga cage, kawawa naman, o kaya maaari naman yung nasa loob ng bahay, tapos puro tiles na madudulas yung yung flooring. So, yun, kailangan nyo talaga ng lalo na pag dinadala nyo lang sa labas, pero sa labas, yung dinadala ninyo, smooth din ang flooring, halimbawa sa lobby ng inyong condominium building o kaya naman sa mga mall, ganyan, wala nga talagang paraan. Puputulan nyo talaga ng kuko. So, subukan nyo po yung mga tips na sinabi ko kanina, no? Train your dog and madali naman pong gawin yan. If you need any other training po sa inyong mga aso, Manalo Canine provides all sorts of training from basic obedience na 25,000 yon, full course yon na 1 month. Pero meron din kaming crash course for basic obedience na 15 days lang yan, 13,500 lang yan, 13,500. And marami pa kami ibang mga courses, depende sa gusto nyo. Gusto nyo pa-train naman yung aso niyo for advanced protection, 75,000 naman yon. Kung naman, protection, gusto nyo yung maging attack dog yung aso nyo, detection dog, maghanap ng bomba, maghanap ng drugs, or maghanap ng nawawalang asawa. 120,000 po yun, pero sigurado, mahanap ninyo yung asawa ninyo. Hanapin niya kung saan punta sa kapitbahay yan. Tapos, ang para gumanda yung kuko ng mga aso ninyo, of course, maganda dapat yung nutrition niya, no? Tips lang sa mga kuko, nasa kuko na rin tayong topic ngayon. And ang kuko at saka yung coat, yung hairs ng aso ninyo, these are made up of keratin, and keratin is a protein. So kailangan maganda yung protein ng aso ninyo. The best, no, kung gusto niyo gumanda yung mga kuko, tumibay yung mga kuko, hindi nagbabasag-basag yung mga kuko ng aso ninyo, and gumanda yung hair, yung coat ng aso niyo, maging shiny, maging healthy overall yung aso niyo, I suggest you feed your dog SDN42. Pwede rin yung SDN28. Available po yan dito sa TikTok, Shopee, Lazada, and available sa dealers natin nationwide. And of course, no, kung magpapaligo kayo ng aso niyo, use Super Dog Soap. Itong Super Dog Soap po kasi nito, meron tayong black nito, red, meron ding iba, no, dito rin sa mga shops natin, ay meron pong coconut oil ito na base, no, high grade coconut oil, and yung coconut oil na yun nakakapagpatibay ng mga balat ng mga aso. So pag nagbibigay kayo ng coconut oil sa mga dogs, minsan hindi nyo rin kailangan mag-vitamin E kasi napapatibay na nila yung skin and coat. And kung SDN42 pinapakain sa mga dogs ninyo, mataas ang animal protein nun, kaya ang ganda talaga ng tubo ng balahibo at ng Kita niyo aso ko sa baba, no, si Caramel, napakakapalang balahibo no, ibang klase. Pati yung mga dogs ko, kahit na mga outdoor dogs, si Logan, si Lagerta, sa labas lang naman kasi yun, pero ang ganda ng coats nila, ang kakapal, at hindi sila ginagalis kahit minsan. One time nagkaroon lang ng hotspot, no, hindi ko napapaliguan si Logan dati, nagkaroon ng hotspot, isa lang. Isang paliguan ko lang nitong Super Dog Soap, tuyo na agad, tapos tinubuan na kagad ng balahibo. No, meron siyang poknat dati na bilog. Tapos pinaliguan ko ng Super Dog Soap, nawala. Nawala yung aso. And then nawala yung poknat. Yan, subukan niyo po yan. Thank you po ZZZ EMMM sa inyong comment, no. If you haven't followed our page yet, please follow. Please share this page and this video para po makinabang din yung ibang tao. So, konting training lang po yan. Siyempre, kapag may aso ka, kailangan mo talaga bigyan ng konting training, konting panahon. And alam nyo yung rewards ng pagbibigay ng training na yan, yung rewards ng, kahit ipatrain nyo sa amin, alam nyo, sobrang sulit nun dahil mapapakinabangan nyo, mawawala yung mga problema nyo sa mga aso ninyo habang buhay pa yung aso nyo, pakikinabangan po yan. And Manalo Canine, meron po kaming lifetime refresher guarantee. Pag pinatrain nyo po yung aso nyo sa amin, libre na po ang pag-refresh ng training niya kung nakalimot man siya sa training. Basta dalhin nyo lang po siya ulit sa amin. Okay, thank you po. Doc Abel Manalo po ito, the Vetrepreneur. Mabuhay po kayong lahat.